Mula dito sa Switzerland, mga kaibigan, wag nyo nang itanong. Oo, malamig po. Nasa labas pa ako ng bahay. Nasa labas po ako ng bahay. Ayan po. So para makita nyo ang view dito sa aking likuran, kayo pong lahat ay aking wini-welcome sa ating programang Friends on Air Philippines because we have Friends on Air Europe. Okay, so that's why I'm saying Philippines. So welcome sa lahat ating mga kaibigan, sa ating pong mga friends na patuloy pong sumusubaybay sa programang Friends on Air. Mga gandang araw po sa inyong lahat. Dito po ay maaga pa po sa amin. Kaya tayo po ay, nalilito tayo kung sasabihin kung gabi or hapon or dyan sa Pilipinas. Pero para sa lahat po, sa mga kaibigan po natin na patuloy na umaantabay, patuloy na sumusubaybay sa programang ito, kayo po ay malugod kong pong tinatanggap. Samahan niyo po ako sapagkat ang mga kasama natin ay hindi available today. So si She, ang prinsesa ng Friends on Air po ay busy sa kanyang thesis, ay pagbigyan po natin para naman makagraduate itong kaibigan natin at maging lehitimong isang psychologist na makakatulong po sa programang Friends on Air. So ngayong umaga kasi rito at sa araw na to ay pag-usapan po natin ang tungkol sa isang issue sa ating buhay, di ba? Ito po yung usapin tungkol po sa pag-uugali ng isang tao. In particular po ako sa umaga pong ito at in-encourage ko pang bawat isa na magbigay kayo ng yung mga inputs para po sumaya ang ating discussion ngayong araw na to. Okay, ang title po nito, hindi ko na patatagalin. Eto na, a short-tempered friend or partner. Pag sinasabi nating short-tempered, ito yung mga taong ill-tempered. Yung mga madaling magalit, madaling mapikon, madaling mainis, madaling magtampo, na kung saan ay nahihirapan po tayo i-deal ang mga taong ito. O di kaya ikaw yun, o ako yun, di ba? It's either of the two. Kung ikaw yung mahirap pakisamahan o madaling mag-init ng ulo o madaling mabanas, madaling magalit,
then ang programang ito ay para po sa atin. Okay, sino ba sa inyo ang nakakaranas ng ganyan? Na mayroon kang kasama sa bahay, ibubuka mo pala ang bibig mo, kakausapin mo ay nagtaas ng boses o di kaya ay nilayasan ka. Yung mga tikunin, yung mga taong madaling magalit sa maliliit lang na mga bagay. Pero alam niyo mga kaibigan, hindi kasi natin yan pwedeng pasubalian o pwedeng sabihin na i-judge natin siya kasi bakit siya ganyan ang pag-uugali niya. Ngayong umaga po, ay ngayong araw na to, ako po magbibigay ng mga tips kung paano natin pakikitunguhan yung mga taong katulad niyan. So, ginawa natin ito ay maaring asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, or di kaya yung mga kaibigan mo o grupo ng mga tao. Ayan, i-apply natin ang principles na to para doon sa mga taong mayroong ganitong personality. Sinasabi po natin, hindi tayo magkakapareha, hindi tayo magkakapareha ng iniisip at ng pakiramdam, kaya tayo po ay nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon sa buhay ng isang tao o lalo higit sa kanyang pag-uugali. Okay, sa panahon ngayon, 'di ba, pandemic, hindi tayo tinatantanan ng coronavirus, 'di ba? So, ang mga tao ngayon karamihan nagtatrabaho work from home, yung sinasabi natin na uso na 'yan. Work from home, yung mga dating nag-o-office, pumupunta physically doon sa companies or building kung saan sila nakalocate, ngayon po ay sa bahay na lang. O isa yon sa nagpapainit ng ulo. Kung ikaw ay nag-work from home, tapos ang kulit ng nasa paligid mo, ang ingay ng mga bata, tapos yung asawa mo, tanong ng tanong, kulit ng kulit sa'yo, so madidistract ka kung kaya't nagagalit ka at napipikon ka minsan at hindi ka nila naiintindihan doon at sinasabihan kang suplado, maldito, sama ng ugali nito. Di ba, may mga ganong instances. Kasi dati-rati po, di ba, tayo po ay, kung nag-work tayo sa corporate world o kahit sa ang trabaho ginagawa natin, most likely, ang oras natin sa bahay ay unti lang. Umuwi ka lang sa gabi, di ba? So, ibig sabihin, 8 hours you're away from home, then you can maximize or you can have your own time, di ba? Whereas ngayon, dahil 24/7, nasa bahay ka na lang, lalo't ngayon, yung walang trabaho o mayroong trabaho, nasa bahay lahat, di ba, nakatambak. Parang nasa stock room tayo lahat ngayon. Kumbaga, lahat ang galaw natin napapansin sa loob ng bahay. Kaya yung atmosphere po natin mga kaibigan ay hindi natin maiwasan na ito po ay para bang nag-i-induce ito ng hindi magandang environment. Suffocated ka, masyadong masikip, ayaw ko, masyado nang nakakulong, di ba? Ang utak mo, ang pakiramdam mo, lahat naroon na. Kung kaya ang tao po, natitrigger po siya para maging aburido, para po ay magiging magalitin na tutusin, hindi naman siya ganun ang personality niya. So, samahan niyo ako para bigyan natin ng buhay diin yung klaseng mga tao para naman ay maintindihan natin, para naman ay mabigyan natin sila ng tamang pakahulugan. Huwag natin sila itag, huwag natin sila i-brand na isang taong talagang masama ang ugali. Pero wag ka, mayroon naman talagang mga tao na lagi lang talaga pasigaw, laging naiinis, laging nagagalit. Mayroong mga ganun, lalo yung mga paglalaki yan, bugnutin bang tawag doon? O suplado. Pag mga babae naman yan na laging magagalitin, madalas sinasabi natin, siguro may bisita ito ngayon. Mga ganong cliche na mayroon tayong sinasabi. Pero hindi natin kasi minsan alam kung ano ang pinagdadaanan ng tao, di ba? Kung ano ang kanyang, ano ang tumatakbo sa isip niya, ano ang kanyang nararamdaman sa sitwasyong yon. So, pag-usapan po natin. So, ang una dyan ay gusto kong i-try ko i-share ang slide ko po ha. Kung kaya ko i-share na hindi ako mawala online ay how I wish na para ayun, I hope and pray. Okay, just tell me kung nawala po ako sa area, mga kaibigan natin. So ito po yung topic natin ngayon. Ay ginawan ko ng slide para po ay mag-enjoy naman ako rito sapagkat nasa labas nga ako ng loob ng bahay. So hindi ako makagalaw masyado. So a short tempered friend or partner. Ano po yung gagawin natin para maintindihan po natin mga kaibigan yung ating mga kasama sa bahay? Okay, una, ito ang gagawin po natin. Recognize the triggers. Ano ba ang nagtitrigger sa taong ito? Bakit siya nayayamot? Bakit ba biglang nagiinit ng ulo niya pag kinakausap mo? Mayroon ka lang itatanong ay nag-iiba na ang
pakiramdam niya, 'di ba? Nagche-change ng mood siya kaagad. Parang gusto niyang lapain ka. Para kung ahas, parang tutuklawin ka na niya agad. Kumbaga sa leon ay sasakmalin ka na agad. Marang ganon, parang hindi pa tapos ang sinasabi mo, ay galit na siya sa'yo. Okay, ano ba ang dapat natin gawin? Recognize the triggers. Pag sinabi nating trigger, yung sanhi kung bakit siya nagagalit. So, dito po ay dapat pairalin natin ang understanding. Okay, gawin kong simpler and be specific this morning. Halimbawa sa mag-asawa. Halimbawa, mayroong kang, kasi alam mo kalamayan sa relasyon kasi sa asawa, mag-boyfriend, girlfriend, o basta in relationship, ay pag mayroong makulit na isa, minsan hindi ka hindi ka makapagtimpi, di ba? Yung tipong tanong ng tanong, mga bagay na hindi naman kailangan itanong, itinatanong, kailangan ng mga bagay na hindi naman dapat pansinin, ay pinapansin. Ang mga lalaki karamihan kasi, hindi ko nilalahat ha. Ang mga lalaki kasi, very focus ng lalaki. Parang objective siya lagi. Parang gusto niya nakitang object. Ayaw niya yung mga detalye sa paligid. Pero ang babae kasi minsan, ang daming gustong i-emphasize doon sa kanyang partner o sa kanyang girlfriend o sa kanyang boyfriend, di ba? Marami siyang gustong ikwento. Lagi ganun ang nature ng babae na hindi naiintindihan ng lalaki, di ba? Na marami siyang gustong sabihin sa maghapon na siya ay nasa bahay. Parang gusto niyang sabihin doon sa kanyang mister. Si mister nga, dahil po ang pagkagawa sa lalaki ay hindi katulad sa babae, ay nagkakaroon ng division o discrepancy ng pagtrato sa isang bagay. So kung nakukulitan siya, pwede siyang mayamot, magdabog, bigla kang iwan. Pero ito nang sinasabi ko, tingnan mo, alamin mo kung ano ang nagtitrigger sa kanya. Kasi kung naging habitual na ito sa iyong partner na tuwing meron kang sasabihin nagagalit siya, dapat maalarma ka. Kung ang nagtitrigger sa kanya, yung kakulitan mo, yung tanong ka ng tanong ng paulit-ulit, kahit naman ay naintindihan na, kahit nasagot na, gusto mo pang i-detalye pababa o i-breakdown into details pa, ay mahirap po yun. So, wag mo itong gawin sa iyong partner. Okay, di ba? Nagkaintindihan tayo doon. Halimbawa, kung ito yan naman ay mga anak mo, ang nagtitrigger sa iyo para ma-high blood ka o magalit, ay dapat din i-educate nyo ang mga bata. Halimbawa, kung ikaw ay nag-o-office sa loob ng bahay, work from home nga, sinasabi natin, ipaintindi nyo sa iyong mga anak, ang papa mo, ang mama mo, ay nag-work siya. Okay? Dapat, dahil ang bahay natin ay hindi naman mansion, medyo maliit lang, lahat tayo sama-sama sa isang area, pwede bang pag naglaro kayo, pwede bang wag na sumigaw, wag nang mag-iyakan o magkulitan na sobra kasi madidistract ako. You have to find out, you have to recognize what trigger, kung ano ang nagtitrigger sa issue na yon. So, importante yon. Ano pa ba ang pwede natin pag-usapan? Halimbawa, ang partner mong babae, kung siya ay pagod sa loob ng bahay, dapo tayo sa mga babae, ikaw naman na lalaki, huwag ka masyadong papansin, di ba? Yung tipong kahit paghahanap na lang ng salawal mo, sa asawa mo pa hinahanap. Di ba? Naghahanap ka lang ng mamimerienda mo, hindi ka ba marunong kumuha at pumunta sa kitchen, sa fridge nyo para kunin ang kakainin mo, di ba? Huwag mong iasa sa asawa mo kung ito ang nagtitrigger para ma-visit sa sayo na kung saan ay nagiging magalitin tuloy siya. Mayroong mga ganong instances sa buhay na alam niyo yan, mga kaibigan, na kung saan ka nagiging apoy, nagiging dragon, pag ikaw ay iginagawa ng isang tao sa iyon. So anong kailangan mong gawin doon? I-recognize mo, nakita mo, dito pala ang kinakagalit niya sa akin. Or di kaya, hindi ka nagsasalita, sobrang tahimik mo sa bahay, kinagagalit din yan po ng partner mo. Di ba? O alam mo pala na nagagalit siya pag matahimik ka, kung hindi ka ipatawas, hindi ka magsasalita, di ba? So kailangan mo talaga pag-aralan din ang sarili mo na matuto ka, bumuka ang bibig mo sa loob ng bahay din. Kaunting kwentuhan naman, kaunti lang kung yun ang kaya. Kasi sa mga lalaki, sinasabi po natin na we have only 25,000 words a day. So sa isang araw, kung katulad ako, magsasalita ako ng marami ngayon, so ubos ng 25,000 ko, mamaya, hindi na po ako iimik dito. Mamaya uli yan. Okay? Or bukas na uli.
Mapangiti-ngiti na lang. So ngayon, you have to understand the personality of your partner, your wife, your husband, your friend, or boyfriend or girlfriend, or your friends. Okay, dapat naiintindihan po natin yung mga nagtitrigger kung bakit siya po ay nagiging ganun. So, ano po ang pwede mong gawin? You have to understand. Under ng recognize the triggers, you have to understand. Baka naman may pinagdadaanan, baka naman dahil yan to ganyan. Then, voice out the feelings. Okay, dapat naman inilalahad mo ang pakiramdam mo. Okay. Ipaintindi mo, in short, you have to ask questions. You have to interact. And don't judge. Ito ang sinasabi natin, huwag mo siya husgahan. Porke ay sumigaw siya, porke siya ay nagtaas ng boses sa'yo, ay sinabi mo nang, tinag mo na siya kaagad. Halimbawa kaibigan mo, sinabi mo ito, oh, sungit mo pala eh. Pues, ito, i-unfriend na kita ngayon. O di kaya pag-asawa mo, pues, pupunta na ako, maghanap ako ng kausap sa labas, parang gano'n. Do not judge. Don't judge the person because of the circumstances. You have to understand, you have to voice out your feeling, but please don't ever judge kasi hindi ka naman judge. Okay, ano po ang next po nating paraan para po natin ay maintindihan yung partner natin. All right. Okay, take a step back. Okay, mahirap pag ang ipin mo ay hindi, lumulusot yung pag-ibig, guys, ba mahirap. Okay, hindi ko na-explain kung bakit ang ipin ko ay Okay, hindi pa ayos ang ipin ko in 100%. Okay, take a step back. Okay. Okay, teka ha. Okay. Teka lang mga kaibigan ha. Gusto ko kasi na mayroon akong kausap o mayroon akong ka-interaction, ay gusto ko lang magbasa muna ng mga kaibigan natin. Okay, may mga kaibigan tayong nanonood ngayon. Teka lang ha. At mayroong mga mga friends ko. Diyan lang kayo ha. Magpapalit ako ng bala. Alright. So magbabasa muna ako kasi maiksi lang itong pag-uusapan natin. So I need an interaction coming from our friends who are watching right now. So I need to read some comments or anything here. So let's all welcome Virginia Sagar is watching from Switzerland. At tanong din po kay Gisilan Ramirez. Hello everyone. Happy watching. Thank you. Jen Bindolo, good evening po. Then John Paul Sabala. Dito kasi sa Switzerland, ang tawag ng Paul ay Paul. Good evening po, Kapitulo Versikulo. Welcome po. At ganun po kay Rose Anthony, Budadilla Panesa. Magandang gabi po. Nagiging routine ko na po ang pagtutok sa inyo. Dati, father ko lang. Okay, thank you po, Rose. And Susan Distacamento. Gandang gabi po. Happy watching KB. Okay, thank you po. Ninoy Elmer, good evening. Watching from Mall of Asia, Pasay. O, anong ginagawa mo dyan, friends, sa Pasay? Okay. Rosmarin Ragam, alam ko, from Middle East ito. Kaibigan ko to. Si Ita Varan, Naswal, and Tiha. Good evening po sa lahat watching from Tacloban. Oy, kaibigan, ako po ay taga Leyte po. Dito ko lang aminin sa Friends on Air. Ako po ay from Leyte po sa Burauen. Ayan, kaya kabisado ko pang Tacloban. Okay, good evening po, KB Team. And magandang gabi po, Jimmy La Chica, Grace and Bernardino Zamora. Magandang gabi po, KB Team. Then, Goods, Nisario Alcubilla. Magandang gabi po sa lahat. God bless. Thank you, Princess Constantino. Gandang hapon po watching from Saudi Arabia. Thank you, friend. And Jerry Corpus, good evening, KB. Then Erlinda Ruga, magpantay, good evening po watching from Taguig. Okay, ako po ay nagtrabaho sa Taguig din. Diyan po sa Bonifacio Global City bago po ako umalis papuntang Switzerland. Okay. At kay May Moyuela Balilihan Fernandez watching from Punta SDA Church. Saan bang Punta? Ito ba sa Manila? Okay, thank you sa inyo pong lahat at ako po ay magpapatuloy na ngayon. Okay, ang pangalawa po nating atake para doon sa mga taong mainitin po ang ulo sa loob ng bahay. Mga kaibigan, bakit po tinatalakay po ng Friends on Air ang ganitong personality ng tao kasi tayo po mga Kristiyano po ay hindi tayo exempted sa mga pitik ng buhay. Ang ibig kong sabihin na minsan po tayo ay nagagalit at tayo po ay hinusgahan ng mga tao, 'di ba? Yung sinasabi natin, Adventist ka, magagalitin ka. 'Di ba? Parang ganoon. Hindi po tayo mga santo, hindi po tayo mga
mga, yan, hindi tayo mga santo. Bagamat ang goal natin ay maging, maabot natin yung character ni Jesus Christ, pero dumadaan tayo sa proseso ng buhay. Di ba? Walang instant dito na pagka-baptize sa'yo, ikaw na ay santo kaagad. Hindi. Tayo po ay mga santo in the future, but we are dealing it day by day and we have to take it gradually. Otherwise, mapopurnada po ang mga bagay ito. Okay, ito po ang pangalawa po. Take a step back. Anong ibig sabihin nito? You have to need to cool down. Magpalamig ka naman, kaibigan. Kung ang iyong kasama sa bahay ay magagalitin o nagagalit na, huwag mo siyang sabayan. Ito po ang problema sa atin. Bilang tayo po ay mga 100% human, pag tayo po ay naka-encounter ng taong magagalitin, ang ginagawa din po natin ay binabalikan po din natin at tayo rin po ay nagagalit. 'Di ba? Kasi masarap magalit, 'di ba? Yung paggalit yung kausap mo, sarap din balikan ng galit kasi naiinsulto ka, 'di ba? May mga tao kasi na hindi deserving na sila po ay sigawan, hindi deserving na sila po ay pagmalupitan, hindi po deserving na sila po ay minamaltrato, 'di ba? Lalo na kung mahal mo yung tao, 'di ba? Parang I don't deserve to have this. I don't deserve to experience this one. So I have to take a revenge at once. So naghihiganti ka kaagad. Okay, nagsasabi ka rin ng hindi maganda. Yung tipong pag ganun. Pag sinabi mo, nasaan yung ano? Bakit? Hindi mo alam? Bakit hindi mo alam kung saan mo nilagay? Bakit ka hanap sa akin lagi? Parang ganun, di ba? So, binabalik natin. Mga kaibigan, hindi po yung tamang approach. Kung ill-tempered po o short-tempered po ang kasama natin o yung kaibigan natin, dapat tayo nagko-cool down. Okay, palamlamin muna natin. Pababain muna natin ang pressure niya. Ibalik muna natin sa 100/70 yung kanyang dugo. Para maging normal po siya. So, hindi po natin siya sasabayan. Kung asawa mo yan, syempre, kung makapagsalita ka ng maganda, hindi mo na mababawi yun. Yun po ang problema natin na we have to avoid hurting our loved ones. Hurting, because especially if you have to cast out some words coming from your heart and you cannot control about it, then you hurt your friend, you hurt your loved ones, or you hurt, in particular, your wife, your husband or children, then hindi na ito madaling bawiin. Nasabi mo na yung hindi magagandang salita. So anong gagawin natin? Take a step back. Ibig sabihin, umatras ka kaunti. Huwag kang sugod. Maganda rin yung pasugod, di ba? Kasi looking forward or pag sinasabi natin in progress, go forward, maganda yun. Pero sa larangan po, sa circumstances ng ganito, na hindi maganda po ang pakiramdam ng iyong partner, yung kaibigan mo, o yung kausap mo, o sino man yung taong ka-interact mo, ay dapat cool down. Okay? Huwag natin sasabayan yung nagniningas na apoy. Okay? May mga bahagi ng buhay na dapat pag nagningas, sabayan mo. Diba? Pero in this scenario, you should not. You have to avoid. Dapat marunong kang manimbang. Halimbawa, paano kung ba gawing literal to at napakasimple lang? Halimbawa, nag-aalimpuyo sa galit yung asawa mo. Halimbawa, asawang babae, kasi yun ang madalas busy at maraming ginagawa sa bahay. Ngayon ko lang na-appreciate po, mga kaibigan, yung ginagawa ng mga babae sa bahay. Kasi ako, nung mag-asawa ko, kasi madalas ako sa bahay kasi hindi pa ako nag-work kasi nag-aaral pa ako ng language. So, ang nagtatrabaho ngayon, yung asawa ko. So, naintindihan ko na pag nasa loob pala ng bahay, mas maraming ginagawa. Pagpunta mo na sa kusina, kailangan mo ligpitin yung mga pinagkainan, maghugas ka. Pag nakita mo sa room na medyo magulo, aayusin mo. Pag pumunta mo sa salas na medyo marami kang kalat na mga gamit dyan, ay aayusin mo, di ba? Makita mo na marumi yung mga mga istante nyo, mga dito kasi ang tawag ay shrunk ay dapat punasan mo. Nakita mo yung bintana mo, nagdidim na siya sa dumi, pupuna. So, matrabaho pala sa bahay. Kaya nakaka-stress nga pala sa bahay. So, ngayon, naiintindihan ko yun kasi nandito ako sa bahay. Madalas po ako at nararami ako sa bahay. So, yun po ang mahirap sa atin. So, wag natin i-judge, katulad na sabi ko kayo na, kundi mag-step back tayo. Umatras tayo ng kaunti. You have to see the good thing about what is happening, di ba? Tingnan mo yung positive nun. So, cool down. Dapat mag-cool down tayo muna. So, yun po. So, tingnan natin po ang pangatlong atake natin sa mga taong mainitin ang ulo po. Pangatlo po yan, keep attitude under check. Okay, ano bang sinasabi natin? Na i-check mo yung attitude mo.
Kasi minsan, kung tayo ang recipient ng hindi magandang pagtrato ng isang tao sa atin, yung, in other words, kasi masyadong malawak pag sinabi kong um, may term pa dyan difficult people, di ba? How to deal with difficult people, di ba? So, mayroong mga ganun talaga na mahirap pakitunguhan. Pero, tingnan mo rin ang sarili mo. Baka naman ikaw ang dahilan kung bakit nagiinit ang ulo niya. Ito yung sinasabi nating keep attitude under check. Tingnan mo ang sarili mo. Kasi ang isang taong normal, hindi naman talaga nagagalit niya nang walang dahilan. Not unless na siya talaga ay talagang ay pinaglihis siguro sa layon, di ba? Pero wala namang ganun Hindi naman tayo naniniwala sa mga lihi, di ba? So, alamin po talaga natin, baka ako ang dahilan. Katulad ng mga nabanggit ko kanina, baka naman ang ugali ko rin ay kayamot-yamot. Baka naman kasi yung itsura ko kainis-inis. Ay di maghilamos tayo mga kaibigan. Kasi baka naman ay lagi ka na lang gusgusin, di ba? Lagi na lang pong, o di kaya na over-ayos ka naman na meron kasi mga tao rin pa na sobrahan ng pag-aayos sa katawan, di ba? Na minsan, hindi mo na alam kung siya ba ay artista o karatista. Hindi mo na alam yun kasi so over decoration na sa kanyang pagkatao, di ba? Or basta, mayroong mga ganun, nakakainis din yon sa mata ng ibang tao. Or sa sobrang ingay din, naiinis din ang mga tao, contrary sa mga taong matatahimik. Ganun yun. So, sa dami ng pinapasan mo sa mundong ito, dagdag ka pa. So, tingnan mo ang sarili mo, baka ang attitude mo, ang problema, kaya nagagalit ang kasama mo, ang kaibigan mo, o asawa, o sino man yang kausap mo. So, dapat anong titingnan mo? Behavior mo. Alam natin ang behavior, ito yung ugali natin, ito yung personality na mayroon ka. So, you have to check it out and prevent outburst. Huwag ka rin yung puputok ka rin, para kang balloon, di ba? Na pag tinusok ng karayong, sasabog ka rin, ay puputok ka. Hindi ka rin dapat ganun. So, kasi minsan may mga tao ring lantaran na talagang kaya kang pagsabihan. Yung ugali mo kasi yan, nakakainis ka di ba? Yung taong nagtaas ng boses sa'yo, ang sabi sa'yo, ikaw kasi nakakainis ang ugali mo So, siyempre, puputok ka rin, di ba? So, ito yung sinasabi natin na dapat i-check din natin. We have to be responsible and accept and be accountable as well. Not only responsible, but accountable. Ang ibig kong sabihin yan, pag na-recognize nila, pag nakilala nila na ganun ang pag-uugali mo, maging accountable ka. You have to take the responsibility to change or to improve. Little by little. Hindi naman pwede mabilisan ang pagbabago ng ugali. So, unti-untiin po natin yon na tingnan po natin ang ating mga sarili na baka naman ay kaya pa ito, paandarin natin tungo sa isang magandang relasyon. Kasi lahat mo tayo mga kaibigan, ang hinahanap naman natin sa mundong ito, magandang relasyon, di ba? Sino bang nangangarap na ang kasama mo sa bahay ay para kayong pusa't aso, di ba? Lalaki nagbabangayan, nag-aaway, nagtatahulan, nagkakalmutan. Walang taong ganun. Kasi ang side effect nito, hindi lang sa inyong mga sarili na nagpababa ng inyong pagkatao, devaluing yourself, yung worth nyo ay bumababa. Buti pa yung euro ay tumataas po dyan sa Pilipinas, 56. 1 peso to euro is 56, kaya marami nagpapadala ng euro. Bakit sinasabi? Because I'm talking about the value or the worth of a person. Don't let yourself devalued. Huwag mo ipababa ang value o worth mo kasi nakaka-apekto yan sa iba pang ginagawa mo sa mundong ito. Di ba kung lagi kang pinapagalitan, lagi kang sinisigawan, ang iniisip mo, tanga ba ako? Tanga ba ako? Parang sinasabi, tanga ba ako? Pag sinabi natin tanga, ako ba'y kulang sa kaalaman? Ako ba'y mangmang? Di ba? Ako ba ay hindi talaga kaibig-ibig ng isang tao? Pangit ba ako? Sobrang pangit ko ba? Kasi nadidevalued ka Parang bumababa ang presyo mo. Di ba? Yung price mo bumababa dahil sa uri ng tao na nakakasalamuha mo dahil yon ang tingin sa'yo. So, wag natin yung antayin na dumating tayo sa point na hindi na natin kilala ang ating sarili at nagtanong na tayo sa ating katabi, ano nga ang pangalan ko? Sino nga ba ako? Or ganito ba talaga ako? Naglupasay ka at nag-iyak. Huwag nating antayin yung mga kaibigan na dumating tayo sa point na to. So, check out your attitude.
Kasi ang attitude natin, katulad ng sabi ko, hindi pare-parehas. Pero ito ay nai-improve kung gusto natin magkaroon tayo ng masayang relations na kasama natin sa ating mga tahanan. Okay, babatiin ko lang ang kaibigan kong si Sheila dyan sa Milan, Italy. Sila po ay nanonood sa ating ngayong umaga. Okay, ano po ang next natin pwedeng pag-usapan? Ito pa ang next nating atake doon sa mga taong ill-tempered or short-tempered or magagalitin o bugnutin. Ito po, patience. Okay. Cliche na po ito at ito pa ay biblical as well. Ang sabi po sa atin, patience is a virtue. Ayan. Ito po ay virtue po siya. Ito po ay magandang, it is a higher level of being good. Diba? Na talagang bahagi na ng buhay mo. Na magiging matiisin, patience, maging, di ko alam kung anong okay, yeah, I got it. Okay, patience ay nakikita natin na mapagpasensya ka. Pero gusto ko linawin to mga kaibigan, yung humility, yung patience at saka bilang isang Kristiyano. Kasi minsan din, gusto ko expound ng kaunti na ang humility po ay hindi ito ibig sabihin na humble ka, ikaw yung taong pwede na lang yurakan, ikaw na ito yung taong laging nasa sulok, dahil ang bait-bait ko, humble ako, I have this virtue of patience and humility in me, so I will not bounce back. Hindi ito ganito ang interpretasyon po natin. Kahit Kristiyano tayo po mga kaibigan, ay hindi nawawala sa atin yung respeto mo sa sarili mo. Huwag natin aalisin yun. Yung pagmamahal mo sa sarili mo. Oo, mapagkumbaba ka. Oo, marunong kang bumagay sa isang uri ng taong kausap mo. Pero huwag mo aalisin yung karapatan mo na ikaw ay manatiling isang buong tao. Nakukuha natin yun. Ang gusto mong sabihin, patience, oo, nagtitimpi ako, pero gusto kitang kausapin. In what way? Sa isang malumanay na paraan. Halimbawa, bigyan ka halimbawa, inaatake ka na ng kasama mo, di ba? Marami nang sinabi sa'yo, galit na galit sa'yo eh. Hindi naman pwede magsabi yan na mamasyal kasi galit niya sa'yo, di ba? So, marami nang sinasabi. Pwede ba, sa cool down na sinabi natin kay na, afterwards, di ba? Sabihin mo sa kanya, pwede ba tayo mag-usap? Pagtapos na ha, huwag niyong kasaglagan. Pwede ba natin pag-usapan yung sinabi mo sa akin kanina? Bakit ka nagagalit sa akin? So ito yung sinasabi kong interaction. You need to ask questions. Always ask questions pagkatapos ng nangyari sa inyo. Kasi para mo naman, ma-boost mo yung moral mo. Lalo tigit ko, ang sinasabi sa iyo ay hindi magaganda at hindi tama at hindi angkop at hindi ang totoo sa pagkatao mo. Diba? Huwag mo hayaan yon. Huwag mong hayaan na ang sarili mo mga kaibigan, lalo na yung mga kababaihan natin, porque sobrang mahal niyo ang lalaki. Ito tayo sa relasyon eh. Ito yung mahirap dito eh. Pag over-love ang isang tao, pag sobrang mong mahal ang iyong partner, lahat na ng ginagawa sa iyo, sinusunod mo. Lahat na lang ng sinasabi sa iyo, pinakikinggan mo. Mag-react ka naman. Tao ka po. You have your own individuality. You are created by God in a distinct manner. So you have all the possibility and potential as well in life. Hindi ka pwedeng duro-duruin na lang dyan na walang reason. At itong sinasabi ko sa inyo na dapat yung patience, oo, ina-apply natin ang pasensya, but you need to talk about it. Kailangan sabihin mo sa kanya. Huwag mo kimkimin kasi ikaw ang talo niyan mga kaibigan. Kasi kung kinikimkim ko yan, sino po ang talunan? Ikaw rin. Magkakaroon ka ng alta presyon, magkakaroon ka ng tawag nito, hihina ang self-esteem mo, bababa, at magkakasakit ka. Kasi kinikimkim ko, ayoko sabihin to, baka lalo siyang magalit. Ayoko sabihin, baka siya ay iwanan ako. Mga something na pumapasok sa isip mo, nasasobra mo kasing pagmamahal. Alam mo yung pagmamahal kasi, sinasabi ko sa inyo, doon sa mga naghahangad ba ng pagmamahal, yung gusto magkaroon ng relasyon. Yung pagmamahal po kasi, ano yan eh, ito ay given ng Diyos para sa bawat isa sa atin. You have to love yourself. Love in a way na in accordance to the will of God, in accordance to the righteousness of Christ. Kaya nga, in perfection yung sinasabi natin, sa karakter ng Panginoon. Pero wag natin hayaan talaga ang mga sarili natin na minamaltrato tayo. Kasi tayo po ay mayroong freedom. Meron tayong free will. Meron tayong lahat. Meron tayo na katulad ng taong kausap natin. Wag natin hayaan sila
na gawin to sa atin, pero gawin ito natin na hindi magiging dahilan din para pa lumala ang isang sitwasyon. Alam niyo yun yung approach, kasi sa boses lang yan sa uri ng pananalita, paano mo makuha ang rason kung bakit ito ginagawa sa atin. So, patience is a virtue, and actually, you have to touch as well the personality. Malawak ang personality ng salita. Marami iba't ibang personality na pwede namin i-discuss sa Friends on Air dito sa area ito. Pero sa ngayon po ay hindi natin pwedeng talakayin dahil 4 po yun. So marami-rami rin yan. So next po ay encourage them towards change. Okay. Nakita mo na yun ang weakness niya. Lagi siyang nagagalit sa'yo. So mayroon kang pwedeng gawin, kaibigan. Tulungan mo siya. Huwag mo hayaan yung taong mahal mo, huwag mo hayaan yung kaibigan mo na lamunin siya sa masama niyang pag-uugali. Yung pagiging mainitin, pagiging bugnutin niya, yung pagiging short-tempered niya, pagiging ill-tempered niya sa maliliit na bagay. Huwag natin siya hayaang ganun. Kasi marahil ito ang pinakamalaki niyang problema sa tanang buhay niya. 'Di ba? So, tingnan natin, baka naman ang blood pressure ng tao ito ay 200 na. 'Di ba? Tulungan natin, may mga pagkain na pwede nating kainin na para po ang dugo natin ay tama lang, 'di ba? Mga pagkain na tutulong sa atin na magbibigay ay mga vitamins and minerals na makukuha natin, 'di ba? Nakakatulong 'yun Or di kaya tulungan natin siya, na encourage natin na pwede kang ganito halimbawa, pag malumanay ng lahat. Alam mo, friend, sabihin mo, napapansin ko sa'yo, maliit na bagay, galit ka kaagad. Alam mo ba, mayroong mga paraan para hindi ka magalit. Turuan mo siya. Okay, magbabanggit po ako ng mga ilan, mga kaibigan, na pwede rin nyo dagdagan yan, or kung mayroon pa kayong alam na masigit doon, ay gawin po natin. Pwede nating ways to say calm down. Halimbawa sa isang taong nagliliyab. Pwede nating sabihin relax, pero depende sa tao. Paano siya marerelax kung ikaw ngayon dahil lang kung ba't siya galit, di ba? Pero iyon ang pinakamagana. Sabi mo, friend, relax muna. Mag-isip ka muna. Pwede ba umupo ka muna? Huwag ka muna maawang manggalaiti dahil doon sa narinig ng sinabi ng tao tungkol sa'yo. Relax ka muna. Okay, alamin po natin. Tingnan natin yung message niya. Intindihin natin word for word. Baka naman ang tone ng text niya ay hindi naman pagalit. Binasa mo lang na pagalit, di ba? Or sabihin mo, take it easy. Kalma ka lang, relax ka lang. Yung mga dudes type, yung magsinasabi, friend, or dudes, kalma ka lang dyan. Or give it a rest. Pahinga ka naman kaunti. Baka kailangan mo umidlip. Baka kailangan mo muna ay magpahinga dyan sa ginagawa mo. Nagtitrigger sa'yo, baka dahil yan nagtitrigger sa'yo, dahil nagagalit ka at nadidisturbo ka, pwede ka munang magpahinga kaunti or go easy. Pag sinabi natin, ano ka lang, go with the flow minsan, with the flow. Go with the flow, di ba? Sinasabi natin yan minsan sa ating mga kaibigan. Or di kaya take a deep, okay. Apokpokin ko muna yung ipin ko para dumikit. Okay. Take a deep breath. Yan, huminga ka naman. Turuan natin, meron inhale, exhale tayong sinasabi. Slow down, control yourself, or chill out. Marami pa pong iba. Or mamasyal muna tayo, lumabas muna tayo sa, okay, maglakad-lakad tayo, mga something na mga ganun mga bagay na ibig kong sabihin ay may encourage natin ang tao na kumalma siya at magkaroon ng pagbabago ng pagtrato rin niya sa kanyang sarili. Yan po yung sinasabi natin dito na hindi lang tayo yung basta kaibigan. Ang pagiging kaibigan kasi, in-emphasize ko yan na parang relasyon ng kaibigan Parang relationship din yan na actually it's a relationship, friendship, because you need to understand your friend and your friend must understand you as well. 'Di ba? Yun, sinasabi natin symbiotic relationship na dapat bigayan, dapat hindi lang take ng take, kundi nagigi-give pa rin doon sa isang relasyon. More so doon sa karelasyon mo mismo sa loob ng tahanan. Okay, so yun po yung ilang mga bagay na pwede natin pong makonsider po at makita po natin na maintindihan natin yung mga partners po natin na kung bakit sila po ay tawag nito, sila po ay mga magagalitin o bugnutin. Okay, balik lang ako doon sa ating mga friends. Okay, teka lang kung baka may mga comments pa tayo bago po tayo magwakas sa programang ito. Okay.
Teka lang mga friends natin. Bakit nawala yung ano ko? Okay, ito na. Okay. Okay, magbabasa po ako rito ng bago po ako mag-recap ay acknowledge lang natin ang mga friends natin na nakatutok mula dito sa KB page po natin. Okay, Punta Church. Then, Lulu Alatiit. Good evening to all. God bless po. Editha Danke. Oh, Danke. Okay, Danke. Danke here in Switzerland is thank you. Or, di ko alam paano i-pronounce ko ito, Danke or Dange. Okay. Good evening, team. KB and watching from Negros Occidental. Okay, nakapunta na rin ako sa Negros. Helen Ocol Ulalo, ako bro, maghapon sa bahay. Gusto ko pag uwi ng asawa ko, mag-usap. Kaso busy na siya sa CP, kaya boring ako, kaya CP. Okay naman, okay. Basahin natin itong kausap natin kaibigan. Si Helen, okay, sabi niya, kaya CP na rin ang hawak ko, yung malayong kaibigan ko, siya yung lagi kong tuloy kausap. O okay mga kaibigan, totoo yan po, totoo yan. Alam ko rin ba, kasi kahit ako, ganito rin minsan nangyayari sa akin, yung tipong, nandyan na nga yung partner mo, hindi mo pa makausap, kasi gusto mo yung kausap yung ibang tao. Hindi ko alam, siguro, dahil mas komportable ka, or dahil, yun nga, sa case mo kasi, busy ang asawa mo, pwede mo naman siyang kalabitin, friend. Sabihin mo sa kanya, friend, nakikita mo ba ako? Hello, ako ang misis mo. Sabihin mo, baka hindi malabang mata nun. Hindi. Ibig mo sabihin, just make a move as well. Friend, kwentuhan naman tayo. Sabihin mo sa asawa, love, hon. Kwentuhan naman tayo. Kumusta ang maghapon mo? Mga ganun. Kasi nga ang mga lalaki, mga kaibigan, itong sinasabi ko sa inyo, na mahirap kasi ang mga lalaki. Mayroong kahirapan ng mga lalaki in expressing themselves, including me. It's really hard. Kasi hindi nga kami yung tipong, ano ba, paano ba sabihin? Basta, ito na lang intindihin natin na ang tao, ang lalaki nilikha ng Diyos, iba sa babae. Kaya papasok yung acceptance, kaya papasok yung understanding. So, kailangan mo rin magpapansin. Papansin in a way, in a positive way. Tapikin mo, hey, I'm here. Sabihin mo, baka naman ay masyado ka ring aloof doon sa partner mo kaya hindi nagkakaintindihan tayo. So, happy watching Linda Fernando Nabor. Thank you po. Mila Luz Bartolome, good evening. KB at sa lahat ng viewers. Thank you po, Mila. Esther Galbo po, good evening team KB, especially to bro Jerry who is alone airing KB. Okay, si kaibigang Jerry ay katulad ko ngayon, mag-isa lang. Okay, okay. Minsan naman maganda rin yung mag-isa, di ba? Okay. Okay, may the good Lord bless and give you good health always. Binabati ko rin ang lahat ng mga tauhan. Yan, mga tauhan talaga, friend Okay, mga staff po natin sa likod ng camera, KB team. Good luck sa inyong lahat. Okay, si Shula at saka sa kanyang mga kapatid at syempre si Prinsesa na nasa ating ngayon sa technical side. Si Prisa Movida Cruz, good evening KB, God bless po. And Corazon Maisa Barnido, good evening po from Bakakay, Albay. Kumusta po mga taga-Albay? Ako po ay mula dito sa Switzerland. Napapanood ko po sa balita po ang Bicol po. Sinalanta po nung kalagsagan ng malakas na bagyo po. Ingat po kayo lagi po. Sorry nawa ay masumpungan pa rin natin at maranasan po natin yung magandang panahon sa buhay po natin habang tapo ay nag-aantay sa ikalawang second coming. Okay. At ingat-ingat po tayo. So, yan po ang ating mga friends po na sumama sa atin ngayong umaga, ngayong araw na to sa programang Friends on Air. Mga kaibigan, bago po ako magwakas, check ko lang rin sa kabilang site kung meron tayo. Okay, happy watching kay Marlo Cantilang at okay, yun lang po. So, ngayon po ako ay dadako na sa aking recap ng ating pong pinag-usapan at gusto kong tawag nito, bigyan ng diin itong okay, there you go. Okay. So, itong saganang akin lang sa taong mga mahirap pakisamahan, sa mga taong tingin natin mahirap pakisamahan, na-reward ko po.
Mahirap kasi yung salitang mahirap pakisamahan, parang ang bad, ano. Yung tipong mga taong medyo mahirap pakisamahan, yung mga taong madaling magalit sa maliliit na bagay, yung mga taong tampuhin, yung mga taong mainipin, yung mga taong maiksi ang pasensya sa kapwa niya. Mga kaibigan, mayroon po tayo, lalo na tayong mga Kristiyano po, mayroon tayong pamantayan. Mayroon po tayong mga pamantayan na dapat sinusunod po natin na pag-aralan po natin ang ating mga sarili natin. Kung tayo po ay magagalitin, pag-aralan po natin ang ating sarili. Kasi marahil, in the long way, ay marahil mababawasan ang friends natin. Lalayuan tayo ng mga kaibigan natin. Or di kaya yung asawa natin magtatampo sa atin, di ba? Or magagalit sa atin. Yung mga anak natin, kung magagalitin tayo sa mga anak natin, lalayo ang loob nila. Yung po ang alagaan po natin. Kaya yun ang payo ko sa mga magulang. Oo, may karapatan kayo magalit, magdisiplina sa mga anak. Pero please, gawin po ito natin ng mayroong dignidad, yung mayroong dignity na may maiiwan dun sa mga anak. Hindi tayo porke magulang, ang power na sa atin, hindi dapat kara-karaka, kundi ipaintindi sa mga anak. Bakit dinidisiplina? Bakit ka nagagalit? Explain mo yan. Lagi po ang explanation ay kabuntod po sa lahat ng ginagawa po natin. So doon naman sa mga tao na kayo ang dahilan, ako ang dahilan ng ikinagagalit sa atin ng kapwa sa atin, ay pag-aralan din natin ang ating pagkatao, ang ating personality, pag-aralan din natin, limitahan natin, iwasan din natin yung mga bagay na nagtitrigger sa ating kapwa na magalit sa atin. Huwag natin sila isadlock sa isang sitwasyon na maiiwan siya sa isang sitwasyon na iisipin ng karamihan ang sama-sama niya at never judge. Mga kaibigan, wag natin husgahan ang ating mga kaibigan. So, yun po ang ating pong kabuuan ng ating programa ngayong umaga. Ako si kaibigang Ferds mula dito sa Switzerland. Pero teka lang, meron ata tayong verse na ipa-flash ng ating mga kaibigan mula sa Pilipinas. Kaibigang She, ang ating memory verse, kung handa na, pwede po ay pakishare po. Hello? Wala ba ang team natin? Okay. Hello, kaibigan She. Ako ba'y copy? Kung hindi, ako na lang ang mag-share. Okay, ako na lang po ang mag-share ng ating verse for the day. Okay, kung nakikita nyo, harinaway nakikita nyo pa rin to sa mga screen ng ating mga friends. Don't give in to worry or anger. It only leads to trouble. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 37 verse 8. Alright, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong lahat sa mga nag-join sa ating live program ngayong araw na to, Friends on Air, Philippines. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo at harinawa ay kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ingat po tayo, alagaan po natin ang ating spiritual aspect, siyempre ang ating ding social, mental, emotional, and physical. Gawin nating balansyado ang aspetong ito para po tayo ay laging okay at laging masaya. Marami pong salamat. Ako si kaibigang Ferds mula dito sa Switzerland. Bye-bye!